Hi guys, magandang araw po sa lahat. Sa video pong ito ay bubulabugin na naman natin ang sistema sa isang cash loan app na ito. Ang pangalan ng ulan na ito guys ay ang Supreme Money Cash Loans Installment App. So ito po yung ads nila guys na dumaan sa FYP ng aking TikTok account. Loan limit raw ay mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos. At ang loan term daw ay mula 91 days, 120 days hanggang 180 days. Talaga lang ha? So we'll see. So bago natin bulabugin ang kanilang repayment plan guys, kung totoo nga ba ito, ay syempre a-applyan muna natin. So let's go! So ang una po natin gawin ay syempre, dadaan muna tayo sa Play Store at i-search ko ngayon ang Supreme Loan App. So ito po yun guys. So i-click natin ito. Supreme Money Cash Loans App. So ang company name nito guys ay Supreme Money Lending Corporation. So ngayon i-install na natin. At ayan po guys, installed na po siya. So ngayon, i-open na natin. So ito po ang kanilang permission request. So hindi ko nabasahin ito guys. Napakahaba eh. So i-click lang natin itong understood. And then i-click itong while using the app. While using the app pa rin. Click pa rin natin itong allow. I-click pa rin allow. Allow lang lahat guys. So ito po ang kanilang privacy agreement. So click na natin itong next. So ngayon ilagay ko na ang aking active mobile number. Ayan po, and then i-click ko itong send para ma-verify ang aking cellphone number. At ayan po, nag-send na po ng OTP ang Supreme Money sa aking mobile number na nilagay. And then i-click ko na itong next. At ayan po, may nakalagay na pong maximum loan amount up to 20,000 pesos daw. At ang interest ay as low as 0.06 per day daw po. And then ang term ay 120 days. Okay, sige nga, patuloy tayo. I-click lang natin itong get my limit. So ito po yung first page ng kanilang application form guys. Hihingiin na nila ang ating basic information. So ito na po yung mga basic information na hihingiin nila. Tulad po ng ating educational background, kung ano po ang natapos daw natin. So ngayon, mag-start na akong mag-fill up guys. So ang pinili ko po dito ay itong university. Next po ay hihingiin nila ang ating email address. Next po ay ang ating marital status. So ang pinili ko po dito ay itong single. Next po ay itong number of children, kung ilan po ang anak daw natin. So 0 po ang pinili ko. Next po ay may mga katanungan pa po sila dito guys na kailangan nating sagutin. So ito po ang una. How many internet loans did you have currently? So ilan raw ang ating mga internet loan sa kasalukuyan. At may mga choices pa tayo dito guys. So ang pinili ko po dito ay syempre itong 0. Dahil yan naman talaga ang dapat nating ilagay. Next po ay any overdue loans in the last 6 months. So may mga overdue ba daw tayong mga loans sa nakaraang 6 na buwan. At may pagpilian pa rin tayo guys. Syempre no ang ipiliin natin dito. Kahit may utang pa tayo sa iba, hindi naman nila matrace yan. Next po ay total overdue amount. At ang pinili ko po dito guys ay itong 0 hanggang 1,600 pesos. Next po ay itong overdue days. So syempre itong 0 ang pipiliin natin. Next po itong number of loans, 0 pa rin ang ilalagay natin. So ngayon, i-click ko na itong next. So dito sa second page ng kanilang application form, ay gusto na nilang malaman ang ating income information. First po ay ano daw ang ating job status. So may pagpipilian po tayo dito guys. So ang pinili ko po dito ay itong full-time. And then click ko itong confirm.
Next po ang ating job industry. So ang pinili ko po dito ay itong others dahil wala po dyan sa pagpipilian. Next po ay ang aking company name, pangalan ng aking pinagtatrabahuan. So ito po guys. Next po ay hingiin din nila kung anong address ang ating pinagtatrabahuan. Next po kung ano po ang contact number ng ating pinagtatrabahuan. Hindi ko na po nakuna ng screen record ang pag-fill up dito guys. Next po ay itong salary type. May pagpipilian din tayo dito. So ang pinili ko po dito ay twice a month. Next po ay gusto nilang malaman ang ating salary payday. At ang pinili ko po dito sa payday 1 ay every 15th day of the month. And then sa payday 2 ay every 30th day of the month. At ang next nating fill upan dito guys ay magkano ang ating monthly income. So ang pinili ko po sa monthly income guys ay mula 16,000 pesos hanggang 30,000 pesos. At pagkatapos kong na-fill upan itong second page guys, ay pinindot ko na itong next. Ang next po nito guys ay pipicturean na natin ang ating valid ID. Hindi ko na rin nakuna ng screen record guys, pasensya na po. At sa ID type guys, ay wala po tayong pagpipilian ng mga ID type. Diretso na po akong nag-scan sa aking ID. Kahit anong ID siguro ang tatanggapin nila guys, basta kay hindi pa expired or valid pa po. At pagkatapos kong na-scan ang aking valid ID guys, ay ito na po ang next, ang ating selfie. So i-click ko na po itong face shot guys ha. At ito na po guys, auto capture po ito guys ha, kusa lang po itong magka-capture. May voice prompt po tayong maririnig dito guys kung ano po ang dapat nating gawin sa pag-selfie. At ayan po, automatic na po siyang mag-next. At dito sa ika-4 na page ng kanilang form guys, ay hihingiin na nila ang ating mga contact reference o mga contact persons kung sakaling hindi nila tayo makukontak. At 3 contact person ang kailangan nila guys. At dito sa una, kailangan nang ilagay nating mga contact info ay contact info ng ating parents, pwedeng couple, pwede rin sa children, sa ating brothers, sa ating friend, pwede rin sa ating colleague, pwede sa others, at pwede rin sa ating sister. At dito sa pangalawang contact info guys, ay ganun pa din po, pati na rin sa pangatlong contact person. So i-fast forward ko lang ang aking pag-fill up dito na part guys ha. Dito sa una, ang nilagay kong contact info ay sa aking parents. Dito sa pangalawa ay sa aking brother. At dito sa pangatlo ay contact info ng aking kasamahan sa trabaho. At ayan po, kumpleto na po guys. So i-click ko na itong next. At dito sa last part ng kanilang form guys ay ang receipt information. So dito na po nakalagay ang aking personal information guys. So automatic na po nakalagay ang aking personal info dito guys. Inedit ko na lang dahil may mali. Na-trace nila ito doon po sa aking valid ID, yung mga detalye na nakasulat sa aking ID. At dito sa baba guys ay hingiin na nila ang ating withdrawal information. Kung saan natin gustong i-transfer ang pera na utangin natin dito. At may pagpipilian po tayong transfer method guys. Itong e-wallet at bank card. At dito sa e-wallet guys, ang pwede na nating pagtransferan ng ating utangin dito ay sa GCash lang po, GrabPay at PayMaya. At kapag itong bank card ang pipiliin natin, ito po yung mga bangko na pwede nating pagtransferan ng ating pera na utangin dito. So ito po lahat ng mga bangko guys. Medyo marami-rami din ito. Halos lahat ng bangko ay nandito po. At ang pinili ko po dito guys ay sa e-wallet. At ang GCash account po ang pinili ko. And then ilalagay ko na ang aking GCash number dito sa my bank card or e-wallet account. At pagkatapos niyan ay nilagay ko ulit ang aking GCash number dito sa pinakababa for confirmation. And then i-click ko na itong next. And then nagpop up ito guys. Congratulations! You have finished all the certifications. We've curated an exceptional products portfolio with a 90% approval rate. Apply now. So iba rin ang sistema dito guys ano. So ngayon i-click na natin itong apply now.
At ito na po guys, ito na po ang binigay sa akin na credit limit. 1,500 pesos. Naku, ang liit naman. Pero sige lang, importante, mabubulabog natin ang kanilang repayment plan. So ngayon, dito na tayo magkakaalaman. Pindutin na natin itong may araw. So ito na po ang kanilang loan information guys. So ito na po ang binigay nilang credit limit, loan amount na 1,500 pesos. So ang loan period daw nito guys is 120 days. Ang amount na marireceive na lang natin guys is 930 pesos. Nako, dito tayo manghihina. Dahil babawasan ng service fee na 570 pesos. At ang number of term na nakalagay dito guys is 2 terms. So 2 beses daw natin itong babayaran. At sa first term repayment amount guys, ay kailangang mababayaran na natin itong 1,485 pesos. Nako. I-click muna natin itong may araw guys para matingnan natin ang buong detalye ng kanilang repayment plan. So ito na nga guys, ang amount na ating uutangin is 1,500 pesos. Babawasan ng 570 pesos para sa service fee, kaya ang marireceive na lang natin ay 930 pesos. Ang pitsa na nag-apply ako guys ay February 18, 2025. So pagka February 24 guys, ay kailangang mabayaran ko na itong 1,485 pesos. Dito naman tayo sa 6 days loan term guys. Yung 120 days pala guys na sinabi nila ay yung naiwan pala na 15 pesos guys para makumpleto ang 1,500 pesos ay sa June 18 pa babayaran. Naku, aanin mo pa yung 15 pesos. Yan lang ang hihintayin natin sa 120 days. Tapos sa 7 days pa lang, almost fully paid na po tayo. Isang kalukuhan na naman ito guys. Siguro sa mga baguhan pa lang sa mga online lending app guys, manluloko talaga sa mga ganitong sistema. Kaya sa mga first timer pa dyan sa mga online lending, naku, suriin talaga nating mabuti bago tayo susugal. Mas lalo po tayong ilulubog dito guys. So hanggang dito lang po guys, lagi po tayong mag-ingat sa mga naglalabasang hula ngayon. At paki-like na lang po sa video ito guys at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po sila. At huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel or i-follow ang aking Facebook page para sa iba pa pong mga reviews at sa pagbulabog ng mga repayment plan sa mga online lending app ngayon na naglalabasan. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.